Isa na namang from this to this. At dahil halos lahat ng bagay ay nabibili na sa online, eto dumating na yung in-order ko. Medyo matagal na nga ito dito sa aming bahay, kaya naman eto inalikabukan na. At dahil wala ngang pasok si Pugi ngayon, eto samahan nyo kaming mag-assemble. Ng mga oras na yan ay kakatapos lang namin kumain ng umagahan. Kailangan kasi maaga pa lang ay simulan na namin to, kasi kung tanghali na ay tatamarin na naman. At dahil mag-a-assemble nga tayo, nako kailangan ng mahabang pasensya na naman dito. Kudos naman sa seller na pinagbilhan ko nito, kasi nung dumating sa amin ay safe naman. Basta meron nga sa online ng mga bagay na dapat naming bilhin ay sa online na namin binibili. Kasi sobrang laki talaga ng diferensya pagdating sa presyo. Lalo na kung sa mall kayo bibili. Sa mga oras na yan ay masaya pa nga kaming dalawa. Nagtatawanan at may biruan pa nga. Pero hanggang kailan kaya? Katulad nung last na nag-assemble kami, pinagsama-sama ko yung magkakaparehong part ng ating gagawin. Para mas madali na natin kunin kapag mag-a-assemble na tayo. Katulad nung nakaraan, meron din pong bawat number yung parts na ating i-assemble. Ako lang ba mga madam na kapag ganitong bagay yung aming ginagawa ay nag-e-enjoy talaga ako. Kasi dito mas nakakapag-banding kami. Kahit na ba nagkakapikunan, nagkakainisan kami ay kasama talaga yan dyan. Dito rin nga masusukat ang inyong patience sa isa't isa. Alam nyo ba mga madam, simula nung nagkabahay kami, ang pagbili nga ng gamit ang isa sa nakakapagpasaya sa akin. Lalo na nga yung pambili na ginamit namin dito ay galing sa pinaghirapan naming dalawa. Sobrang sarap talaga sa pakiramdam. Taas ang kamay sa mga nakaka-relate dito. Totoo nga ang sabi ng iba, kapag may sarili na kayong bahay, makikita mo na yung mga kailangan at dapat mong bilhin. Magdadalawang isip ka nga rin bumili ng mga bagay-bagay kung kailangan mo ba or hindi. Kasi kapag nakabukod na kayo, iisipin mo talaga kung paano babudgetin yung kinikita nyo. Bago nga kami makatapos ng aming ina-assemble, sobrang dami na ng realization na ikwento ko sa inyo. Kaya naman ngayon, bumalik na muna tayo dito sa aming ina-assemble. Mga oras na yan ay meron ng tension na nabubuo. Charis! Kaya naman, eto, laylo muna ako. Nakalimutan ko po palang sabihin na yung ina-assemble pala namin ay shoe rack cabinet. Napabili nga ako nito kasi yung mga sapatos naman ni Pugi ay nagkalat sa kabilang kwarto. Ewan ko ba sa taong ito? Isang pair lang naman ng paa ang meron siya, pero ang sapatos niya ay ang dami na. Take note, pinipigilan ko pa yan. Sa kalagitnaan nga ng aming pag-a-assemble, may kumatok sa aming pintuan. Delivery pala, pero sa akin naman yan. At dahil hindi pa nga tapos yung ginagawa namin, dinire-diretso na namin. Konting-konti na nga lang ay malapit na ito sa katotohanan. Alam nyo ba, nagpupuso-puso na nga yung aking mata kasi nakikita ko na yung kalalabasan. At yung inis nga namin sa isa't isa kanina ay ngayon ay wala na. At makalipas nga ang 2.5 oras, eto ilalagay ko na siya sa kanyang paglalagyan. Sa likod ko nga sana ng pintuan yan ilalagay, kaya nga lang ay sikip. Kaya yung pangalawang option ko ay ilagay na lang siya dito malapit sa may salamin. Nakakatuwa nga kasi nung inilagay ko ay kasyang-kasya, parang sinukat. At bago ko nga ilagay yung mga sapatos ay pinunasan ko muna. At eto na nga yung sinasabi ko sa inyo. Tingnan nyo naman at nagkalat ang sapatos ni Pugi dito. Meron naman kaming shoe organizer, kaya lang sa dami ng sapatos ni Pugi ay hindi na nga nagkasya. At yung iba ay medyo sira na. Sobrang ganda nga ng decision ko na sa may salamin ko ilagay yung ating shoe rack. Kasi naman itong lamesa namin ay hindi na nga mawala ng kalat. Sa mga oras na yan, medyo pagod na ako. Pero dahil meron tayong bagong gamit sa bahay, ipinagpatuloy ko na nga ito kahit medyo napapagod na ako. Pero alam ko maraming misis ang makaka-relate dito. At sa sobrang busy ko, kala ko nagpi-play na yung video ko. Kaya naman eto, sobrang bilis ng transition ko, nakalagay na yung mga sapatos dito. Pagkatapos kong mailagay ng mga sapatos, sinimulan ko namang ilipat yung mga nakalagay sa aming lamesa. Katulad ng tissue, polvo, suklay at nung salamin ko. At makalipas nga ang ilang oras na pagod, eto na. Eto na yung result from this to this. So paano mga madam? Yun lang for today's video. Bye-bye!